Ba yun? Hindi pa. Yung isa pa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bro, yung ilaw? Paano yung ilaw? Ha? Hindi, okay lang. Pero okay lang. Sige, okay na yan. Nababasa naman, no? Di ba? Okay, mga kapatid, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalugdan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at patawarin tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang. Alhamdulillah, muli tayo ay nagkaroon ng oras para magtipon-tipon para sa kaalaman. Alhamdulillah, nabusog tayo sa pagkain na masarap kanina, bigo at saka bihon, di ba? Parang doon lang yun, pansit malabon. At naisulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat magandang intensyon ng bawat isa sa atin. Sa pagbibigay sa pagkain o anuman ang na-intensyon natin sa lahat ng ating mga mabubuting gawain. Alhamdulillah, halos tayo ay nakaraos na dahil patapos na itong ating mga report. Ngayon tayo ay nasa Group 6. Diba? Sila ngayon yung magre-report. Pagkatapos nito, ang natitira na lang ay isang reporter na, anong group kayo, Abdurrahman? Group 5. Okay. So, batid nyo ba mga kapatid na maraming sumusubaybay sa inyong mga report na ito? Malaking aral ito sa atin lahat dahil natututo din kami na nakikinig para sa inyo. At gusto ko rin i-welcome ang bagong pasok sa atin sa Islam. Bagong kapatid natin. Si, bro, ano yung pangalan mo? Si Rostom. Si Rostom, nag-ano lang to, nag-shahada to last week, di ba, Rostom? Alhamdulillah. Rostom, tiga saan ka sa atin? Quezon City. Saan dun sa Quezon City? Payatas. Oh, mashallah. Natira kasi kami dun dati sa Visayas Avenue. Dun sa may malapit sa Quezon City Circle. Oh. So bro, tignan mo, welcome ka itong mga kapatid mo dito, iba't ibang lugar sa Pilipinas, karamihan mga balik Islam. So nandito tayo dahil sa pag-aaral. At ngayon mga kapatid, at hindi na tayo makapag-antay, gusto na natin mapakinggan ang report ng ating mga kapatid. Isang oras ang kanilang report, of course. Mayroon silang ititira na 15 to 20 minutes na open question and answer portion. Makinig tayo mabuti mga kapatid dahil ito ay aral sa bawat isa sa atin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalami ala Rasulullah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sa araw na ito, sa oras na ito, alhamdulillah, nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala at tayo'y muling tinipon dito sa lugar na to upang anuhin natin ang kanyang salita at makapulot tayo ng konting aral sa ating lahat. Alhamdulillah, dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa aming report na nito ay makakuha kayo ng konting kaalaman, bagamat hindi kami masyadong handa dito dahil yung grupo namin ay minsan nawawala. Alhamdulillah. Ano, ghost? Alhamdulillah. Dalangin ko sa Allah na pagpalain tayong lahat at bigyan ng maraming biyaya at Amin. inshallah kung tayo man ay makuhanin ng Allah ay mapapasok tayo, mapabilang tayo sa mga kanyang mga nilikha sa paraiso. Alhamdulillah. Allahumma amin. Ang amin pong ngayon ay ang akida ng tunay na Muslim sa buhay sa libingan. Buhay sa libingan, mashallah. Ang akida o paniniwala or paninindigan ng isang tunay na Muslim sa buhay sa libingan ay ang
mula sa mga ulama, sa mga sahaba na mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tabi-tabiin, sumusunod sa mga henerasyon at at tabiin pangitlong henerasyon na kung saan ay tayo ay kasama. Tungkol sa buhay sa libingan or al-barzakh, napakalinaw na ay ang buhay sa libingan mula sa dalil sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pagpapaliwanag na napagkasunduan ng mga ulama. Alhamdulillah. Ito ay tunay na bahagi ng akida ng isang tunay na Muslim. Hindi ito yung tinatawag na haka-haka lamang. Kailangan natin ay maniwala kung ano ang sinabi ng Allah sa banal na Quran. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Lamig yan. Maris. Okay lang bro, okay lang bro. Nakainom ka ba ng... Kullu nafsil ikatul maut. Pasensya na kayo sa ano ko kasi kinakabahan ako eh. Alhamdulillah. Sabi sa banal na Quran, sabi ng Allah sa banal na Quran, bawat ng kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan. At tanging sa araw ng paghuhukom, sa pagkabuhay ng muli, ay pagkakaloob ng Allah yung ating ginawa o gantimpala na ginawa natin dito sa mundo. Kung ano man ang ginawa natin dito sa mundo, kung mabuti, tayo ay makakapasok sa paraiso. Kung masama naman, alhamdulillah. At dito ay lilitisin ng bawat tao. Alhamdulillah. Hanggang sa dumating ang kamatayan ng isang sa kanila at sasabihin ng Panginoon ko, ibalik mo ako sa mundo upang makagawa ng kabutihan na iniwan ko. Sabi ng isang namatay na halimbawa ay siya'y nalagutan na ng ini. Dahil sa parusa sa libingan, hindi natin alam kung ano yun mangyayari. Nilikha ng Allah ang tao para sambahin siya. At ang paniniwala natin dito ay makatotohanan. At dapat natin na panindigan, paniwalaan. Dito sa barzakh, ang barzakh ay tunay na May accent ha? ginawa ng Allah para sa tao. Ito yung hadlang sa pagitan ng buhay. Buhay dito sa mundo hanggang sa kung saan tayo ay mamamatay at kukunin ng Allah. Ginamit ng sinabi ng Allah, tinukoy sa Quran, na ang hadlang sa pamamagitan ng dalawang dagat sa Suratul Ar-Rahman, marajal ba raini ya taqiyatin
Tekiyani. So, hindi ko na anin kasi medyo ako sa Arabic. Kaya nang bahala dyan sa Arabic kasi. Next year. Yung versa kay ang buhay sa pamagitan ng kamatayan at ang muling pagkabuhay. Isang hadlang na naghihiwalay sa dunya at sa akhirah. Lugar kung saan tumatanggap na ang tao ng kaginawahan at kaparusahan bago o ang Yumul Kiyama. Muling pagkabuhay na muli. Yung pong ibang kahulugan ng sa hadith sa akida ay kay Brother Abdul Rashid siya ang magpaliwanag. Alhamdulillah. Ayaw mo na? Ganda ng ano yun. Mga anghel. Liwanag yun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Amabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang pagpapatuloy sa topic namin na ano ang akida ng Muslim sa buhay sa libingan, pagdating ng kamatayan, mayroong mga anghel na dadating sa atin. Si Malakal Maut, Munkar at Nakir. Kabilang sila sa mga anghel sa kamatayan. Isang dalil sa Quran mula sa Surah As-Sajdah, sabihin mo, o propeta, ang iyong kaluluwa ay kukunin ng anghel ng kamatayan na siyang namamahala sa iyo pagkatapos sa iyong Panginoon kayo ay babalik. Dito sa surah na ito, binanggit mismo na merong anghel ng kamatayan. Ang anghel ng kamatayan, bali itatakil natin mamaya ng konti. May isa pang hadith. Since kulang kami sa grupo, hinihingi namin ng partisipasyon nyo. Brother Sulaiman, since marunong ka mag-Arabic, pakibasa yung Arabic ng Yun, anak. mashallah. Kada yung mic. Ay, hindi, si ano na lang. Basahin mo na bro, reward yan. Diyan lang. Sige na. Nasaan na isang mic? Wala dito eh, nasaan na isang mic? Bismillah. Bro. Ito, babasahin lang yung Arabic. Ano bro ang papasahin? Ito, surah na. Para mas marami yung reward, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bilang partisipasyon sa Yung pangalawa, surah. surah An-Nam na Arabic. Surah An-Nam. Ikaw tinawag eh. Walang pasahan. Huwag mong takpan. So, alhamdulillah kapatid, assalamualaikum. Nakasama na ako dito sa grupo. Recruit namin to, recruit. So, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa huwal qahiru fawqi ibadihi wa yursilu alaikum hafadatun hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffawhu rusuluna wa hum la yufarritun. Mashallah. Yun ang, Wala. Jazakallah khair. yun ang ayat ng Allah, pasensya. Alhamdulillah. Okay na. Sige na mo po. So, ipaliwanag na natin, alhamdulillah, ang maikling kahulugan dito sa ayat na banggit natin kanina, basahin na lang natin. So, alhamdulillah. Ang kahulugan ng siya ang nagahari sa lahat ng kanyang nilikha.
So ibig sabihin mga kapatid, Allah subhanahu wa ta'ala ang may kakayanan at sa ating lahat wala tayong kakayanan maglikha sa ating mga nakikita. So Allah subhanahu wa ta'ala ang may kakayanan. At nagsusugo ng mga anghel na tagapagtala ng nagbabantay sa inyo. So ang Allah may inutusan siya, yung mga anghel. May inutos yung Allah, inutusan ng Allah, paano tayo patayin, paano tayo kukuha ng buhay. Sino ang kukuha ng buhay natin? Arabic lang pinabasa sa'yo. Hindi. So, kapag dumating ang kamatayan sa sino man sa inyo, kinukuha ng ating mga anghel ang kanilang kaluluwa na hindi kailanman napapabayaan ang tungkulin ito. So, alhamdulillah mga kapatid, maliwanag. So, ipagpatuloy na. Jazakallah khair, Brother Sulaiman. Maraming salamat sa iyong pagsuporta sa Group 6. Alhamdulillah, naipaliwanag ni Brother Sulaiman yung ibig sabihin ng isang surah. Times 10, mashallah. Trusted. Bilang pagpapatuloy, ayon sa hadith ni Al-Bara ibn Azib, kapag namatay ang isang mananampalatayang mabuti, dadating sa kanya ang anghel ng kamatayan. Uupo ito sa kanyang ulunan at sasabihin sa kanya, "O ikaw mabuti at dalisay na kaluluwa, lumabas ka dyan sa kapatawaran ng Allah." Ibig sabihin, kung tayo ay may mga mabuting gawa at naging ang gawin natin ay para sa kalooban ng Allah, mapapagaang sa atin ang pagguha ng kaluluwa natin ng anghel ng kamatayan. Subalit kung para sa mga mananampalatayang masama or mga hindi naniniwala, uupo sa kanyang ulunan ng anghel ng kamatayan at sasabihin, "Ikaw masama o maruming kaluluwa, lumabas ka tungo sa poot at galit ng Allah." Ibig sabihin, yung mga maling gawa natin o kung pagdating ng ating kamatayan ay tayo ay inabutan ng mga masasamang gawa o hindi tayo humingi ng kapatawaran o nagtauba sa Allah, posibleng ito ang mangyari sa atin. Pahirapan tayo ng anghel ng kamatayan once na kinuha niya yung kaluluwa sa atin. Angel of death, good and bad, mashallah. Kasunod ay pagdating ng anghel ng kamatayan. Sino nga ba si Malakal Maut? Sa Islamic akida, ang Malakal Maut ay isang anghel ng kamatayan. Itinalaga siya ng Allah upang kuhanin ang ating kaluluwa o ang ating ruh. Sa bawat oras, sa kada tao na itinakda ng oras, kahit sino man, walang makakapigil nito. Once na dumating ang oras ng iyong kamatayan, ito ay hindi mo maiiwasan. Tulad nga ng palaging sinasabi natin, ang oras dadating pero hindi natin maibabalik. Ganon din ang ating mga edad, ang ating pagkabata at pagkatanda. Hindi tayo maaaring bumalik sa pagkabata. Ganon din ang kamatayan. Dadating siya ng hindi natin na maiiwasan. Bali, ang pangalan nga pala ng anghel ng kamatayan, tinatawag siyang si Malik. Ayon sa Quran, "And they will call it, O Malik, let your Lord put an end to use. He will say, indeed, you will remain." So, bali si Malik yung angel of death. Ayon naman sa dalil sa surah, sa Quran, ayon sa surah Sajda, "Kul yatawafakum malakal maut ladhi wukilal bikum thumma ila rabbikum turjaun." Sabihin, ang anghel ng kamatayan ay tinagan sa inyo ang siyang kukuha ng inyong kaluluwa. Pagkatapos kayo ay babalik sa inyong Panginoon. Ibig sabihin dito na ibabalik sa inyong Panginoon, ito yung natakil ng brother sila Jibril sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Doon tayo ay pare-parehong harap
sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang pang hadith mula kay Ibn Kathir. Ang aya daw na ito ay malinaw na nagpapatunay na mayroong isang natatanging anghel na kumukuha sa ating kaluluwa. Walang ibang anghel ng kamatayan maliban kay Malik o kay Malakalmut. May maraming anghel na kasama sa proseso pag tayo ay namatay, pero ang kukuha ng kaluluwa na inatasan ng Allah ay si Malik only. Marami pang hadith na nabanggit katulad dito kay Bara ibn Azib. Hindi natin papahabain, pero sa kabuang konsepto ng mga ulama, ang anghel ng kamatayan ay itinakda ng Allah sa bawat tao sa mundo at walang katiting na kaligtasan na dadating dito. Dadating din ang anghel ng kamatayan mula sa ulunan at pag sa mabuti, madali niya lang kukunin ng kaluluwa sa masasama, mahihirapan ito. Kabilang sa mga anghel na dadating sa oras ng kamatayan sa Barsak, sina Munkar at Nakir. Ito yung dalawang anghel na ipinadala ng Allah matapos ang libing. Tungkulin nila na subukin at tanungin ang kaluluwa ng tao ukol sa kanyang pananampalataya habang nasa libingan. Bali yung mga katanungan ng anghel ng Munkar at Nakir, itatakil mamaya ni Brother Abdul Rauf. Walang direktang dalil na Quran na binanggit ang mga pangalan ng nila Munkar at Nakir. Wala silang hindi direktang binanggit yung mga pangalan nila, pero nabanggit na may mga anghel na dadating sa libingan at magbibigay sa kanila ng kung parusa o gantimpala kung ano yung tatahakin ng bawat nilalang pagdating sa Barsak. Isa pang dalil sa Quran na pinagpatibay ng Allah ang pananampalataya ng bawat Muslim. Ayon sa Quran sa Surah Ibrahim 14:27, dito pinapatibay ng Allah ang kalooban ng bawat Muslim na pag dumating sa kanya ang kamatayan at ang Munkar at Nakir ay wala siyang pag-aalinlangan sa mga sagot o sa kung ano mang magiging mangyayari sa kanya, dahil alam niya sa kanya sarili na nagtitiwala siya sa Allah, na gumawa siya ng mabuti at nakapagtauba siya inabutan siya ng kamatayan. Isang dalil mula sa Quran, parusa sa Barsak. Ang apoy ay iharap sa kanila tuwing umaga at hapon, at sa araw ng itatayo ang oras ng paghukom ay papapasukin ninyo ang mga tao ni Firaun sa pinakamatinding parusa. Bali sa Quran sa Quran na ito, ito yung pagpapatunay na merong parusa bago ang araw ng paghukom. Patapos ng yung kanina binanggit natin yung mga dalil sa Quran na hindi nga nabanggit yung direktang pangalan ni Munkar at Nakir, pero merong dalil sa mga hadith na na binanggit ang mga pangalan nila Munkar at Nakir. Ayon sa hadith na Al-Tirmidhi, kapag nailagay ang patay sa kanyang libingan, darating sa kanyang na nagpapatunay sa pangalan na ibinigay para sa Munkar at Nakir. Bilang panghuli, aral at paalala para sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagtatanong ng tatlong tanong sa libing. Tanungan na agad? Hindi, yung ano yung report din. Kasama sa report. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Para action star. بسم الله الرحمن الرحيم Pasri lang. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat. Naway tayong lahat ay handang makinig at matuto sa mumunting aming inihanda sa pamamagitan ni Brother Rashid, Abdul Rashid. Alhamdulillah, siya ang nag-arrange ng lahat ng ito. Gayon pa man ay sisikapin natin ipaliwanag o kaya basahin. Ganun pa man na tayo ay medyo nanginginig pa. At dahil sa lamig at saka naghalong nervyos at saka ayun. So pagkapalan na lang ng ng Jacket. lalamunan. Wala ko jacket. Oh. Alhamdulillah. Ayon sa number 3 na inihanda ng ating kapatid, pagtatanong ng tatlong tanong sa libingan. Pagkatapos malibing ang tao at umalis ang mga naglibing, darating sina Munkir at Nakir ayon sa mga hadith. Lilitaw silang may nakakatakot na anyo, asul itim ang kulay. Pauupuin nila ang kaluluwa sa libingan upang tanungin ng tatlong mahalagang tanong. Isa rito ay man rabbuka, sino ang iyong Panginoon? Pangalawa, madino ka, ano ang iyong relihiyon? At pangatlo, man nabiyo ka, sino ang taong ipinadala sa inyo? Man rabo pa, madino pa. Ayon. Pagtatanong ng tatlong tanong sa libingan. Hadith. Ang pagtatanong sa tatlong katanungan, Sahih al-Bukhari 1338 at Sahih Muslim 2870. Sinalaysay ni Anas radhiyallahu an, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nilagay ang isang alipin sa kanyang libingan at tumalikod na ang mga tao mula sa kanyang naririnig niya ang yabag ng kanilang mga paa, darating sa kanyang dalawang anghel, pauupuin siya at tatanungin, sino ang iyong Panginoon? Sige. Sino ang iyong Panginoon? Sasagot siya, ang aking Panginoon ay si Allah. Ano ang iyong relihiyon? Sasagot siya, ang aking relihiyon ay Islam. At sino ang taong pinadala sa inyo? Sasagot siya, siya ay ang sugo ni Allah, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasabihin nila, ano ang inyong kaalaman tungkol dito? Sasagot siya, binasa ko ang aklat ni Allah, naniniwala ako dito at pinatutuhanan ko ito. At para sa kafir naman o munafik, sino ang iyong Panginoon? Sasagot siya, hindi ko alam. Ano ang iyong relihiyon? Sasagot siya, hindi ko alam. Sino ang taong pinadala sa inyo? Sasagot siya, hindi ko alam. So, makikita natin kapatid na yung may pananampalataya at walang pananampalataya ay malaking pagkakaiba. Doon pa lang ay wala na talaga silang may sagot. So, yun yung malaking kaibahan. So, ayun, pagtatanong ng tatlong tanong sa libingan, ang tugon at bunga. Ang mananampalataya ay sasagot ng tama. Ang aking Panginoon ay si Allah, ang aking relihiyon ay Islam. At siya ang sugo ng Allah, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos nito, bubuksan para sa kanya ang isang bintana ng paraiso.
at nararamdaman niya ang kapayapaan at tamis ng gantimpala. Ang di mananampalataya o mapagkunwari, malilito at di makasagot ng tama, bubuksan para sa kanya ang isang bintana ng impyerno at mararamdaman niya ang hirap at parusa hanggang sa araw ng paghuhukom. Kaligayahan o parusa sa libingan, azab, naim, al-qabr. Ayun na, doon na tayo nagkatalaw sa Quran. Tagalog na lang, bro. So, kaya natin basahin niya kaso mabagal eh. So, doon na lang tayo sa shortcut na tayo sa ayon sa Surah Al-Ghafir, ito na yung kanyang translation. Ang apoy ay haharap sa kanila tuwing umaga at hapon. At sa araw na itatayo ang oras, paghukom ay papapasukin ninyo ang mga tao ni Firaun sa pinakamatinding parusa. Ayan, sa isang mga dalil. So, ito pa, isa, Surah At-Tawbah, parurusahan sila ng 2 ulit. At pagkatapos ay babalik sila sa malaking kaparusahan. Kaligayahan o parusa sa libingan, azab, naim, al-qabr. Ito, Surah Al-An'am. At sino ba ang di makatarungang higit kaysa sa kanya na naglulubid ng kasinungalingan laban sa Allah o nagsasabing ang isang kapahayagan ay dumating sa akin, samantalang walang anumang kapahayagang dumating sa kanya at sa kanya na ipinahayag ng Allah. At kung magagawa mong masilayan kapag ang mga mapaggawa ng kamalian ay nasa kasakit-sakit na paghihingalo, kamatayan, habang ang mga anghel ay naguunat ng kanilang mga kamay at nagsasabing, ilabas ninyo ang inyong mga kaluluwa. Ngayon, kayo'y pagbabayarin ng masidhing parusa nang dahil sa lagi ninyong sinasabi laban sa Allah. Bukod sa katotohanan, at kayo ay lagi nang mapagmamalaki sa kanyang mga ayat kapahayagan. Ayon sa hadith, para sa mananampalataya, Sahih al-Bukhari, Muslim, at sasabihin sa kanya, matulog ka tulad ng tulog ng bagong kasal. Mashallah, bagong kasal. Sinong bagong kasal dito? Ayun. Isa pa, ito, sasabihin sa kanya, wala kang alam at hindi ka nagsumikap na magkaroon ng kaalaman. At siya ay papaluin ng pamalo mula sa apoy. Nakakatakot mga kapatid. Ayun. Ang mabuting tao ay magkaroon ng kasiyahan sa libingan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bubuksan para sa kanya ang isang pintuan patungo sa paraiso. Subhanallah, napakagandang balita yan. Ito ay bahagi ng mahaba at kilalang hadith tungkol sa gantimpala at parusa sa libingan. Mula kay Al-Bara ibn Azib radiyallahu an. Ang hadith ay Hasan Sahih, isinalaysay sa Musnad Ahmad, Abu Dawud at Al-Hakim. Ang libingan niya ay magiging maliwanag, mabango, maluwang tulad ng malayo ang naabot ng paningin. At may magandang bisita na nagdadala ng balita ng Jannah. Ano yung bisita na yun? Matutungayan natin yan. Ang masama o hindi sumasampalataya at paparusahan sa libingan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinalaysay ni Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa hindi mananampalataya o mapagkunwari.
Kapag ang hindi mananampalataya ay malapit ng iwan ang mundo at papasok na sa kabilang buhay, bababa sa kanya ang mga anghel mula sa kalangitan. Mga anghel na may mahigit na mababangis, dala-dala ang kasuotan mula sa apoy. Pauupin nila siya at tatanungin, "Sino ang inyong Panginoon?" Sasagot siya, "Hindi ko alam." "At ano ang inyong relihiyon?" Sasagot, "Hindi ko alam." "Sino ang taong pinadala sa inyo?" Sasagot, "Hindi ko alam." Pagkatapos ay may tatawag mula sa langit, "Nagsisinungaling ang aking alipin. Bigyan ninyo siya ng higaan mula sa apoy at buksan para sa kanya ang isang pintuan patungo sa apoy. Kaya darating sa kanya ang init at hangin mula roon at ang kanyang libingin ay sisikip para sa kanya hanggang ang kanyang mga tadyang ay magsiksikan at magdidikit-dikit." Ang hadith ay nasa Musnad Ahmad Abu Dawud and authenticized bilang Hasan Sahih ng maraming ulama Ibn Qayyim. Kaligayahan o parusa sa libingan azab at na makaber, paraiso sa libingan para sa mananampalataya. Paluluwagin ang kanyang libingan, magbubukas ang pinto tungo sa paraiso, lalabas ang mabangong amoy, sasabihin sa kanya, "Ito ang inyong lugar sa paraiso." Parusa sa libingan, para sa hindi mananampalataya at mapagkunwari, sisikip ang libingan hanggang magdikit ang mga tadyang, bukas ang pinto ng impyerno, papasok ang init at amoy nito. Papaluin siya ng mga anghel gamit ang mga pamal mula sa apoy. Pangkalahatang akida. Panghuli niya. Ay, tapos na pala eh. Kay Pogi na pala to. Sana yan. Sa'yo na, ayoko na yan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mashallah. Natawa sa alhamdulillah. Nagpapasalamat ako kay Bro Abdurrahman dahil pati yan dapat kang iyan ay kanyang sinabi. Naniniwala lang tunay na Muslim sa Barsak na may buhay sa libingan at naniniwala ang tunay na Muslim sa pagsundo ng mga anghel na may 3 tanong sa libingan at may gantimpala o parusa sa libingan. Na may ipapakita ng Allah ang paraiso at ang impyerno. Na may kalayaan ang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang ginawa. May kapayapaan sa libingan na tunay na pananampalataya ng isang tunay na Muslim. At may kamatayan na hindi matatamasa ng pagdating ng oras ng kanyang tinikda. Ito po yung aming inireport ngayon para sa inyo na kahit konting ay nakakuha kayo ng konting kaalaman at dapat natin na paniwalahan at ito'y ating panghawakan na bilang isang tunay na Muslim. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yun na yun? Yun na yun? Wala na iba? Diyan ka muna. Magtatanong yun. May tanong pa bro ah. Ayos na yun? Kayo magtatanong. Kami wala kaming tanong. Sa inyo na lang. Mashallah. Sino daw magtatanong mga kapatid? Magtanong na kayo. Mukhang nabusog kayo sa pansit. Ayaw nyo magtanong ah. Dahil masarap ang pansit. Ako magtatanong. Simulan na. Saan na yung mic? Yan na, yung mic. Tinago na. Bismillah. Bisa mo na yung tanong bro. Ano? Tatanong natin. Tanong mo na kanina yung ano.
Wala. Sinadya yan para hindi ka makapagtanong. Yung ano bro? Sinadya. Bismillah. Yan. Assalamualaikum. Mga kapatid, tanong ko lang. Di ba sinabi nyo may paraiso at saka impyerno? Pinakita ba ito ng Allah at kanino? Yun tanong mo is, oo. Kasi, pag ikaw namatay, doon ipapakita sa'yo ng Allah. Yun na yung... Ako lang? Paano naman sila? Siyempre, ikaw yung nagtanong. Okay. Halakan, Latag dam. siyempre. Bakto yung katang. Yan ba? Tama. Kasi doon, Pindot bro. kasi doon. Assalamualaikum. Bismillah. 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 Alhamdulillah. O sige, huwag niyo na ito baguhin ha. Okay na. Bismillah. Okay na. Bismillah. Yun na Siyempre, pagka namatay ang isang tao, doon ng Allah yun, kanyang mga ginawa. At doon din ipapakita kung ano ang kanyang ginawa at kung saan siya mapupunta. Alhamdulillah. Naintindihan mo ba yung sagot? Ha? Naintindihan mo yung sagot? Okay naman. Sinabi rin sa Quran, Yun. Pwede natin dugtungan. Sagot niya. Sige nga mo lang sir. Ano ba? Si Ivan, ano? Anong sinabi sa Quran, bro? Ano sinabi? sinabi sa Quran. Pasensya na, hindi ako marunong mag-Arabic. Pero, Hindi, yung Tagalog lang. Tagalog na lang. Nandiyan sa report niyo bro. Namo. sinabi ng Allah sa Quran, nang pagka ang tao ay namatay, doon nga, yun yung sinasabi ko. Pag ang tao ay namatay, doon niya makukuha yun, kanyang ginawa sa mundo. Ipapakita ng Allah kung anong ginawa niya, at doon din niya matatanggap yun kanyang reward para siya ay pumunta sa paraiso. Kung siya ay gumawa nga ng kasamaan dito sa mundo, makukuha niya rin ang reward niya. Ang maririwag. Mapupunta siya sa impyerno, syempre. Bro, paano yung yung hindi Muslim siya, pero mabait naman siya at namatay siya, di ba sabi nga nila rest in peace? Paano yun? Kung naman ang isang di mananampalataya at na pahayag sa kanya yung salita ng Allah, automatic na sa impyerno siya mapupunta. Eh bakit? Kahit na mabait, walang saysay ang kanyang kasi hindi siya naniwala sa Allah eh. Doon pa lang ibinigay sa kanya. bakit sinasabi nila rest in peace? Di ba may peace din sila? Di ba pinahayag sa kanila yun yung salita ng Allah na maniwala sa nag-iisang Diyos. Pero kung hindi sila nakinig, so sa impyerno sila. Pero yun, isang hindi man nampalataya na hindi naabutan ng kapahayagan ng Allah, yun ay titimbangin yung kanyang ginawa dito sa mundo. Kung marami ang kabutihan o marami ang kasamaan, doon niya makakukuha ang kanyang reward. Ibig sabihin may reward din siya? Siyempre, kung hindi naman niya nabutan yung sinabi ng Allah dun sa hindi na pahayag sa kanya ang sinabi ng Allah, siyempre, yung kabutihan Saan mababasa yung sinasabi mo? sa Quran, siyempre, sinabi ng Allah sa Quran, dapat tayong maniwala. Bro, Di ba? Dagdag doon sa katanungan, kasi di ba dapat tayong mga Muslim, pag nagsabi, lalo't ganitong naka-live, kailangan natin ang dalil at liwanagin para hindi tayo makaligaw. So, yung sinasabi mo na yan na meron sa Quran, pwede mo bang banggatin kung anong sura yan? Inshallah. Kahit reference lang. Ang higpit naman ito. Ang higpit naman ang Naka-live eh. Daming Yan si bro, Abdullah, pasagot mo. Nice. Hinahanap niya.
Parang hindi kayo nadaan sa masarap na pansitan, no? Parang hindi ko na... Pinakain na nga kayo Pero, ng pansit eh. actually, hindi ko na ano yun sa ano, pero ang, kung talagang ano natin, meron yan sa Quran. Inshallah bro. Kaya lang, hindi ko talaga may ano sa iyo yan. Dahil, Next time. dahil nga sa grupo namin ay hindi naman Kulang na isa. Kulang sa oras. Kulang sa oras. sa oras. Pero kung talagang tatanungin, yun ang kasagutan niya. Nasa Quran. Nasa Quran. Hindi pwedeng makuha sa Biblia yun. Inshallah. Inshallah bro, nasa Quran. Inshallah. Ako naman bro, last na lang. Hindi pa. Last na lang, last. Meron pa doon, may tanong pa doon. Sige, ito na lang bro, kasi puro lang dito. Pahuli talaga listo mo ha. Pahuli talaga siya. Assalamualaikum. Salam. Tanong ko lang yung bakit yung tatlong katanungan ay napakahalaga, bakit hindi kasali yung sala? Kung palawakin natin yung isipan natin, ang sala ay pilar ng Islam, bakit hindi kasali yung sala sa itatanong sa atin pag namatay na tayo? Unang-una, kaya yung tatlong tanong ay napakahalaga. Kasi, dyan niya, kung ano bang ginawa mo sa mundo, nakilala mo ang Allah? Diba? Tatanong lang naman. Sabihin sa iyo ng ang mga anghel, sino ang iyong Panginoon? Isasagot mo ba yun sala? Di ba? Talagang iano niya yun na sino yun yung Panginoon. Makikita ang tanong naman ng sa sala, kung ikay nandoon na sa libingan, syempre unahin yung tatlong ano na yun, kung ano ba ang nakuha mo. Di ba? Text na natin si Itatanong sa iyo yung reliyon. Sino? Anong reliyon mo? Kung sinabi mo yung Kristiyano, text nyo na lang si Bro Rayhan. di ba? Next question please. May oras pa tayo. Sino susunod? Ang sala, panghuli yun. Kasi doon iyan yun, no? Mga kabutihan na ginawa mo. So yung ibang ano daw? Ibang tatanong pa. Assalamualaikum. Ayun, mashallah. Yan na. Tanong lang bro, lahat naman tayo Muslim, Kristiyano, lahat mamamatay. Okay. Ang tanong ko, sa mga Kristiyano, di ba ang mga Muslim may parusa, may paraiso sa libingan? Sa mga Kristiyano, mga non-Muslim, may parusa din ba sila sa libingan at may paraiso? Alhamdulillah, meron din. Kasi yun ang sinabi sa Quran. Di ba tinanong ni ano yun? Ni Bro Ismail? Yung hindi mananampalataya. Ang di mananampalataya, pag inano siya ng salita ng Allah, na rinig niya ang salita ng Allah, na naipayag sa kanya kung sino ang kanyang Panginoon at hindi niya pinaniwalaan, automatic na sa impyerno yan. Pero kung hindi niya nalaman yung kanyang Panginoon, iyaano yun kanyang ginawa na kabutihan at saka kasamaan, titimbangin. Yung paano naman yung mga hindi nakarating sa kanilang Islam? Tatanungin pa ba yun? Paano nila, yun? Tatanungin pa ba, hindi sa kanila nakarating yung Islam, yun sa mga nasa bundok sila. Ayun nga sinabi ko, di ba? Yung kabutihan na iyan ang ipapakita sa kanila eh. Yung mga ginawa nilang kabutihan, kung mas malaki, papunta sila sa paraiso. Nakikinig ka kasi, hindi ka nakikinig eh. Assalamualaikum. Bro Ayman Pogi, ang katanungan nito, pag kayong hindi nananampalataya sa Islam ay nasa impyerno, paano naman ang nananampalataya pero makapasok sila sa impyerno?
Yun Muslim. Sinasabi mo. Yun Muslim naman, kung sila'y mas marami ang kanyang kasamaan na naggawa dito sa mundo, makakapasok siya sa impyerno, pero makakaano siya sa impyerno, pero babalik siya sa paraiso. Iaakyat pa rin siya sa paraiso. Last. Pwede magtanong. Sige bro. Paano naman yung mga hindi nananampalataya pero may takot sa Diyos? May takot siya, sincere yung takot niya sa Diyos, pero hindi nga lang siya nagsahada. Sinong Diyos yung binabanggit? Ano yung takot niya sa Diyos? Sinong Diyos naman kaya yun inano niya? Siyempre, nga, may takot nga siya. Kaninong Diyos naman kaya? Siyempre, hindi naman narinig yan ng Allah, di ba? Hindi siya Diyos-Diyosan. Naniniwala siya Diyos-Diyosan. hindi siya naniniwala sa Diyos-Diyosan. I mean, sa Creator. Alam niya, nandiyan may Diyos. Pero hindi ang Allah. May Diyos. Diyos. Creator. Sabi na, hindi siya mananampalataya. So, hindi natin masasabi, hindi niya siguro alam na kung anong pangalan ng Diyos. Pero Yun alam yung sinasabi niya, yung naglikha sa kanya, naglikha sa mundo, doon siya takot. Ayun nga, yung sinasabi ko na yung sinabi ni Bro Ismail na nananampalataya na hindi na sa kanya ang kapahayagan, pero naniniwala nga siya sa Diyos. Yun yung kabutihan at saka kasamaan sa kanya. Papakita. Kung ano yun mas malaki, mas madami, yun ang sa kanya, igagawid sa kanya na reward. Bro, ulit tanong. Sa Barsak, gaano katagal yung mga nasa Barsak at yung mga mapupunta pa sa Barsak bago sila makaalis doon at makapunta sa kabilang buhay? Ang Barsak na sinasabi mo, yun hadlangan ng pagitan ng buhay at kamatayan bago ka mapunta sa Yawmul Qiyamah Yes. Yun ay hindi naman inano sa atin ng Allah. Siya ang nakakaalam nun. Kung kailan. Kahit sino man sa atin, hindi natin alam yun. Kailangan ang Allah ang mag-didesisyon na yun. Okay. Yung araw na yun, hindi natin malalaman. Ang Allah lang nakakaalam. Hindi yung eksaktong araw. Pero, di ba, Siyempre, di ba, may mga minor sign at saka major sign. Pag major sign, wala pa, hindi tayo makakaano. Pagka, major o minor? pag minor, hindi pa natin pag dumating ang major sign, Katulad yun na yun. Katulad ng bigay ka ng 2 halimbawa ng major sign na Katulad ng yun araw na sumisikat siya sa silyangan, mapupunta sa kanluran. Yan ang major sign. Diyan sa kalaki, bro. Minor sign niya. Siyempre, yung kalimidad. Masyaallah, tabarakallah. Okay na. Ang dami mong sagot bro, pero inaabangan namin kung mayroong dalil man lang, kahit isa. Pasensya na, hindi ko kasi yung mga dalil na yun Pinapagalitan mo kami. Pinagalitan mo lang kami. Nadaan kasi sa masarap Masya Allah. Alam mo, sa lahat ng grupo, ito yung pakyaw lahat yung niya. Siya lang. Saan yung dalawa, yung mga kasama, ba't di sumasagot? Di ba? Sige. Bilang pahabol, samarila lang sa lahat ng katanungan nyo. In general, Allahu alam. Kasi ang napaghandaan namin is yung buhay sa Barsak. Kung ano man yung mga dalil na hinihingi nyo, hindi namin maibibigay. Kung magbibigyan kami ng pagkakataon, inshallah, sa mga susunod na topic. Unang-una dun sa tanong ni brother, brother Nolly, tsaka ni brother Ismail, tsaka ni brother Isa. Yun nga, yung mga hindi na nananampalataya, titimbangin yung gawa nila sa mabuti o sa masama, yung mga hindi nadatnan ng Islam, nung mga katuruan ng Islam. Pangalawa, yung isang tanong ni brother yung sa sala, hindi kasama yung sala doon sa tatlong tanong, kasi yung sala doon yung unang-unang titignan sa atin pag dating sa
pagdating sa araw ng paghuhukom. Kumbaga yung buhay sa may libingan, yung kung ano yung mga hadith ng propeta, bilang Muslim, yun lang yung ating tatanggapin. At saka may isa pang, sino pa yung nagtanong? Anong tanong? Hindi, magkakapareho yung tanong eh. May isa pa. Ayun. Jibril. Si Jibril, ano yung tanong mo ba, Jibril? Pares lang sa Ayun, yun nga. Yung mga dalil at hadith, pagpasensyahan nyo kami kasi nakafocus kami sa barsak lang. Yung mga hadith na out of scope, pagpasensyahan nyo, hindi namin napagandaan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May pagtanggol pa si Ayman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, mga kapatid. Bilang kasagutan sa pangkalahatan, again, repeat tayo, babalikan natin ang akida. Kung makikita natin, ang unang grupo na Group 1, ang report nila ay tungkol sa kahalagahan at kahigtan ng tauhid. Sumunod na Group 2 ay tungkol sa salah, akida, related sa akida. Pangatlong grupo ay ang tungkol sa araw ng paghukom. Akida pa rin yun. Pang-apat ay ngayon sa tungkol sa libingan. Akida pa rin. Doon sa mga katanungan kanina, of course, para ito sa atin lahat ito mga kapatid, dapat lang at marapat na tayong mga Muslim ay kahit papaano ay pag-aralan natin na magkaroon ng kaalaman na sapat sa pagbasa ng Quran. Kailangan yan. Kasi kahit anong katanungan, anong pwede natin yan ay makakasalamuhan natin, barain mo agad yan ng dalil sa Quran. Tapos na, wala nang usapin. Kasi Quran lang at saka hadith tayo. Maski hindi tanggapin ng utak, puso, pero pag nagsalita ang Quran, hadith, tapos na. Wala nang pwede tayong dapat argumento doon. Kaya ganun siya kahalaga. Tungkol sa kanina, dahil siyempre, pangkalahatan din to, bakit wala doon yung salah? Which is a very good question, di ba? Unang itatanong sa atin sa araw ng pag-ukom ay ang salah. Bakit sa libingan hindi nabanggit ang salah? Babalik tayo sa akida ng Tawqifiyya. Ang Tawqifiyya, silence na tayo. Yun ang sinabi ni Propeta Muhammad, tanggap na natin yun. Pero kung gagamitan natin ito ng pangkalahatan, logic, ang ganda ng nasabi kanina ng bagong pasok lang sa Islam. Sabi niya, sana ako pwede makasagot. Pero bago lang siya. Sabi niya, kasi kung yung sala, parang hindi na kailangan doon itanong pa. Kasi kung ikaw ay naniniwala sa Allah, nagsasala ka. Nakapaloob na yun doon. So, hindi na kailangan yun. So, minsan, may mga bagay na hindi na kinakailangan na banggitin dahil napapaloob na siya doon. May katanungan ako sa inyo, sa group. Parang sa amin ka na nagtanong. Hindi, kasi nagtanong naman tayo sa mga lahat ng mga grupo, di ba? Nabanggit dito ang parusa sa libingan na apoy. Tama? Nabanggit nyo yan, ilang beses nyo yan binabasa. Ano ang sasabihin nyo sa mga tao nagsasabi na kung apoy, may mga nailibing noon hanggang ngayon, pag nabuksan ng libingan nila, wala kang makikitang bakas na nasunog sila. Sabi nila, ganun yun eh. Alam mo, masarap yung biko at saka bihon. Pero hindi... bakit ganun? Bakit kung ang apoy ay parusa sa libingan? Ang problema, bakit may nakikita na may nabubuksan na mga libingan ngayon na maski buksan mo yan, wala kang makikitang bakas na sila is nasunog? Ustads yun, kasi, ang impyerno, hindi naman dun lang sa libingan, Ustads. Pagka inano ka na ng lupa, sinabi nyo nabubuksan yung libingan, automatic lupa yun at saka po yun Ustads, yun, ng katawan ng tao, no? Yun, kalansay niya lang ang yan, Ustads. Saan dun yung apoy? Wala kang makita, hindi umitim.
Walang na ano. Kung sa impyerno ang paganoan, talagang may apoy. Lumalabas ito. Sinong sasagot? Tulungan siya. Dali. Ustad, kasi nga, yung kung ano man yung nakikita nila sa lupa, yun lang yung abot ng mata at ng kaisipan. Pero kaya nga tayo meron tinatawag na barzak. Nandun yung pagpapakita ng buhay sa paraiso at saka sa impyerno. So yung kung ano man yung nakikita nila sa libingan, bakit walang apoy? Dahil yun lamang ang sa paningin ng tao. Pero kung tatawid tayo sa panibagong yugto ng buhay, yung panibagong buhay wala na dito sa mundo. Ando doon na tayo sa may barsak. Chef Drof. Ano? Isa itong gaib kasi, Ustad, na Guide. ang Allah lang ang nakakaalam na sa parusa sa libingan ay bahagi siya ng gaib na di nakikita. Okay. Ang Quran ay nagtuturo na may mga bagay na hindi kayang makita o sukatin ng tao. Tulad ng mga anghel, kaluluwa, Jannah at Jahannam. Yun, lahat yun, guide. So, ang Allah ang... Okay, good. May connection? May magdagdag sa inyo dito sa grupo. Ikaw, Ali Ipulito, ito, nawala ito nung nakaisang taon na ngayon eh. Halika nga rito. Anong pwede mong idadagdag doon sa ano? Matagal na to, wanted. Yung mic, oh. Ang taong ka na wala eh. Ikaw Bismillah, walhamdulillah, wassalawatu wassalamu ala rasulillah. Ang tanong, Ustad, huwag mong pakita sa camera. Ang tanong kasi ni Ustad, bakit hindi nasusunog yung mga nalilibing or yung mga bangkay, let's say, nga ganun. Nasagot na ni Ustad kanina yung sagot ng tanong niya. Yun yung Quran tsaka Sunnah. Pag sinabi sa Quran at Sunnah, hindi na tayo magtatakip o yung bakit, hindi na tayo kailangan magtanong ng bakit hindi nasusunog. Kasi ilmul gaib nga, tulad ng sinabi ni Bro Abdul Rauf, ilmul gaib din siya. At binanggit siya sa Quran at Sunnah, hindi na natin kailangan tanongin na bakit hindi nasusunog. Parang kine-question na natin yung Quran at saka yung mga hadith, di ba? Ganoon lang po. Ustad. Ismail Okmer. Pumasok lang sa isip ko. Kasi hindi naman ibig sabihin na yung ang parusa sa libingan ay apoy, hindi naman talaga doon yung parusa eh. Nararamdaman lang yung kasi kung paano tayong nananaginip dito sa mundo ay kahalintulad dito na natutulog tayo doon sa libingan. Pag natutulog ka ba dito at nananaginip ka na ikaw ay nasusunog ba literal yung katawan mo? So hindi. So ang katulad ng pagtulog doon sa libingan ay parusa yun sa'yo na habang nanaginip ka doon na ikaw ay pinaparusahan ng apoy at gayon din naman yung mga tao na naginip sila ng magagandang bagay doon dahil yung sa gantimpala nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Very good. At naalala nyo yung dati na nabanggit ko sa inyo dito, yun ang sinagot ni Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, doon sa mga pilosopo na iba yung kanilang mga akida. Na noon pa man, may nagsasilabasan na kung ngayon nagsasabi na walang parusa sa libingan, ito yung mga katulad nila. Sabi nila, paano nyo masasabi na may parusa sa libingan? Yun nga. Ang ginagamit kasi nila yung utak nila eh. Samantalang Islam, akida. Puso, di ba? So nagbigay siya ng very clear na example. Halimbawa, natutulog si Muhammad at saka si Ali. Magkatabi sila na natutulog. Si Muhammad, nananaginip siya na napakaganda ng kanyang nararamdaman. Malamig, nasa paraiso siya, maraming mga palamuti. Ang saya-saya niya. Ayaw niyang magising dahil dun sa nakikita niya at nararamdaman niya. Magkatabi sila ni Ali, si Ali natutulog, pero siya ay napakainit na apoy na kanyang nararamdaman. At hindi makahinga, katulad ng binabangungot o anuman. At nag-aasam siya na sana may gumising lang man sa akin. Pero magkatabi sila. Pero ikaw nagising, tignan mo yung dalawa, wala kang makikitang bakas na masaya ito at ito ay napaparusahan.
So ito yung mga sinasabi mga kapatid na pagdating sa akida, sami'na wa ata'na. Pinaniwalaan ng puso, isipan, sumuko tayo. Ang Islam, istislamu lillah biwahdaniyati wa birububiyatihi wa bi asma'ihi wa sifat. Para hindi maligaw isang tao. Ito ang akida na pinag-uusapan natin. Ang Islam ay pagsuko, pagtalima, at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung ang pairalin natin ng utak natin, maliligaw talaga tayo. Pero dahil diyan ang Quran at yan ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinaniwalaan natin yun at yun ang makakapagbigay sa atin ng ating kaligtasan. Okay mga kapatid, alhamdulillah, maganda ang report ng mga kapatid natin tungkol sa buhay sa libingan. Nag-init kanina yung mga kasagutan at malamig. Ha? At ito, professor nyo ito, magalitin ito, maraming magbuboycott na estudyante. Oo. Kung di nyo lang pinakain ng masarap na biko at saka babiyon itong mga to. Kaso kasi nakainom. Okay. Anong nakainom? Okay mga kapatid, at alhamdulillah, tignan natin ang susunod na magre-report ang Group 5 as Group 5 sila. At sa group chat natin, inshallah next week, makikita natin ano yung nandoon. Hanggang sa muli, maraming salamat. Gantimpalan tayo ng